So, sa balita, no? Ah, siguro nasusubaybayan ba ninyo yung nung April pa na nung mapansin ng Philippine government o ng Coast Guard, Philippine Coast Guard na mukhang may ginagawang pag-reclaim ng area doon sa may Sabina Shoal. Sinong nag-reclaim? Yung Chinese government, no? So, tulad ng mga ginagawa nila sa iba pang lugar na sakop ng Pilipinas na nagawang part na sa military base nila. So, ang ginawa ng Philippine government, ng armed forces natin, pinapatrol doon o doon na nanatili since since April yung BRP Teresa Magbanwa. Okay? So, binabantayan natin yung kasi nandun na yung parang na-discover na parang gagawing i-reclaim naman nila para lalong lumaki yung military base ng China. So, nandoon na natili ang BRP Teresa Magbanwa. So, lately napapansin na balita na ang daming barko ng Chinese Coast Guard tsaka yung Chinese militia vessel nila, yung mga nagpanggap na fisherman pero talaga ang totoo ay part sila ng Chinese military. Okay? Ngayon, kung mabalita na ninyo, na binangga, no, maliban pa doon sa iba pang mga panghaharas, nung last na ginawa, binangga itong Teresa Magbanwa ng uh, Chinese Coast Guard. 3 beses yung binangga kaya nagkaroon ng damage, pero sabi ng uh, spokesperson o sa Coast Guard natin na okay naman, working naman siya. So, ipaglaban pa rin ang pagbabantay natin doon. So, hanggang kanina, no, nabasa ko na binabalita rin ng binabalita ng nitong GMA News Agency nila, News Bulletin nila, na umalis ang pauwi ng Palawan itong BRP Teresa Magbanwa. So, ang tanong natin, sino na magbabantay? Kasi umalis na sila. So, hindi binabanggit ang pagbabantay. Sino magbabantay ngayon na umalis? Ang nangyari lang, kailangang umalis o kasi nagugutom ang o bago pa maubusan ng gasolina at maubusan ng pagkain itong ating crew kasi nga hinarang yung resupply ng mga kailangan natin ng mga Marines ba o Coast Guard, no? Coast Guard ng natin na nagbantay sa Sierra Madre, BRP Teresa Magbanwa. So, ni-report ito ni Powell, no? Yun yung nagmo-monitor, nalimutan ko yung pangalan ng niya. Nagmo-monitor siya na through satellite kung ano yung mga paggalaw. So, umalis ang BRP Teresa Magbanwa Friday, no? So, umalis siya, pauwi na lang, babalik ng Palawan. So, ang tanong natin, sino pa ang magbantay doon sa mga possible na pero ito possible na pagre-reclaim ng China kasi kiniklaim ng China na kanila talaga daw ang Sabina Shoal, na may tawag sila sa Chinese name nila na so pero bago nangyari ito na umuwi, hindi naman sinabing umuwi dahil natakot, pero umuwi dahil sa magugutuman sila. Pero ang bago ito umuwi, nag-meeting muna ito nung Department of Foreign Affairs natin ng Pilipinas at saka yung China na sinasabi dudurugin nila o alisin kung hindi, or any country na makialam ay dudurugin nila. Okay, so di natin kung natatakot o di naman natakot, pero kailangan lang talagang gawin dahil sa itong sitwasyon na to mukhang talo kasi pero ini-interview yung US Ambassador to the Philippines. As laging sinasabi, ganun pa sinasabi na ang support ng US sa Pilipinas ay ironclad.
Pero kung titingnan mo din sa mga interview ng Philippine government, no, mga officials natin, na mukha na din namang pinahinay-hinay tayo dahil maybe hindi rin natin basta, or they do not want, the US government also doesn't want to invoke the US treaty na ganun-ganun na lang. So we have to do our part first. Iwasan muna hanggat maaari. Then baga kung talagang gipit na, eh doon na sila papasok. Pero paano yan? Wala na nagbabantay doon sa Binasol. So malamang, at sa ngayon 200 ships kasama na ang militia vessels ng Chinese nandoon na sa paligid ng Sabina Shoal. So temporarily, ito yung sinasabi ng China na to de-escalate, so para mabawasan yung tension doon. Pero ganun nga, nababawasan dahil umalis tayo. Pero for sure, itutuloy nila ngayon yung pagre-reclaim doon sa area na yan. Then pagka wala na tayong gagawin, eventually maging kanila na. So anong ibig sabihin nun? Natatalo na naman tayo kung hayaan na lang yan, ganyan yan. Okay, so or we do not know what's really the score. Bakit ba nag-umpisa tayong palaban, unti-unting tumahimik, o baka nga ito pananaw ko lang, hindi ko pa nabasa, no, hindi ko narinig sa iba, o baka dahil sa may nabalitang, pero sorry, no, hindi ako nang magagaling-galingan, pero merong sinabi ni President Bongbong Marcos na fake news yung pag-resign daw ni DND Secretary si Gilbert Teodoro, no. So baka hindi lang niya pinayagan, o kasi alam naman natin na ito si Gilbert Teodoro ay talagang palaban, o baka di niya gusto naging desisyon na ganyan na babalik. Ito pananaw ko lang, sarili kong pananaw. Hindi ko sinasabing ito yung stand ng gobyerno natin. Ito lang pananaw ko lang, na baka hindi nagustuhan ni DND Secretary na ganong gagawin, no, na aalis ang BRP Teresa Magbanwa. At nadinig ko din ito si Batong Bakal, ano, na expert sa law of the sea, na sinabi niyang hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat gi-give in sa gusto mangyari ng China. So hindi ko alam itong nangyari ngayon na pabalik na, dumana sa Sulu Sea ang BRP Teresa Magbanwa. Di natin alam kung sasabihin nila na bumigay sila or to give way, or panindigan nila na kailangan lang nilang, kasi nagugutom na, wala nang supply, baka maubusan pa ng gasolina. Pero how come that maubusan ng gasolina kung talagang defined ways to really to succeed the resupply? Pero kung it could be a wise move for them to do that by this time, kasi wala silang magawa kaysa magutuman naman yung mga personnel natin doon sa nagbabantay sa Teresa Magbanwa, o maubusan ng krudo kasi wala na, o ng fuel, no, kasi nga wala nang, di na nakapunta doon sa resupply sa pangangailangan. So it could be a wise move, but it should be right away be some substitute to what the Teresa Magbanwa mission ni Teresa Magbanwa ay magbantay, at mayroon dapat makapagpalit doon para makita nga para nga talagang mapanindigan natin na binabantayan natin yung karapatan natin, yung property natin. Pero di natin alam kung anong winiway pa nito, okay? Or wala tayong nadinig na interview kahit kay sa mga Commodore Tariela, no? So ito lang, reaction ko lang base sa na balita na pauwi na sa Palawan yung
BRP Teresa Magbanwa na ang talagang ano lang ay magpapatrol sa West Philippine Sea, lalo na, or actually hindi na siya nata nagpapatrol, talagang naka-station na siya na doon sa Binasol. Okay, so nakakalungkot kung itong hindi natin magawan ito. So parang nangangamoy makuha na naman nila yung isang pinaglaban natin na pasok sa atin, kasi pasok ito sa 200 nautical miles na under pa rin ng EEZ ng Pilipinas kapag pasok siya dyan. Okay? So actually may sinabi na 70 nautical miles lang away from Palawan. So pasok na pasok pa doon sa 200 nautical miles. Pero Malaysia, ano ginawa? tayo, Parang natatalo tayo dito. So tayong mga, tayo, ako, na talagang gustong ipaglaban itong kiniklaim nating atin, ay nalulungkot sa balitang ito. Pero yung mga sumusuporta sa mga China, matutuwa sila sa nangyayaring ito. So ikaw, saan ka? Okay? Maraming salamat.